Lubos na dismayado ang mga residente ng Bulacan sa ginanap na town hall meeting para kay senatorial candidate Pastor Apollo C. Kibuloy sa gitna ng matinding hamon ng bansa mula sa lumalalang kriminalidad at ilegal na droga hanggang sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin. Sa naturang pagtitipon, nagpahayag ng kanilang saloobin ang ilang residente ng Barangay Liang, Bulacan tungkol sa sinapit ni Pastor Kibuloy at ng kanyang matalik na kaibigan na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang saklap talaga. Parang tutulo ang luha ko. Kalungkot kasi yung hustisya. Yung mga taong deserve ang hustisya, sila pa ang naaapi. Hindi ko mahanap ang tamang salita, pero mas malalim pa sa naaapi. Buong Pilipinas ang ipinaglalaban nila, tapos sila pa yung tinatapakan. Sila yung nasa baba ngayon. Ani Karin Ann Luarca, residente ng Barangay Liang. Isa pang residente, si Rodora San Pedro, ang nagpayag ng kanyang sama ng loob sa kasalukuyang kalagayan ng bansa. Masakit po, dahil po yung ginawa nila, masakit po. Yung nangyayari sa bayan natin, hindi po tama, aniya. Ganito rin ang saloobin ni Rodolfo Labarda na hindi napigilang ipakita ang kanyang matinding emosyon. Nakakalungkot at nakakaiyak. Yung nangyayari kay Pastor Kibuloy, ipinaglaban ko yun. Naiiyak talaga ako. Tapos ngayon, yung nangyari kay Tatay Digong, gabi-gabi, naiiyak ako. Isa pang residente ng Plaridel, si Adelaida Enriquez, ang nagpayag ng kanyang kasiyahan sa bagong natutunan niya tungkol kay Pastor Kibuloy. Ngayon lahat nalaman namin, naliwanagan kami. Yung mali naming hinala sa kanya, haka-haka lang pala. Naliwanagan lahat. Patuloy na nagsasagawa ang kampo ni Pastor Apollo C. Kibuloy ng town hall meeting sa iba't ibang barangay sa Luzon, Visayas at Mindanao upang iparating ang kanyang mga adikain para sa mas ligtas, maunlad at maayos na Pilipinas.